Meron tayong makakausap, no? At makakapanayam dito sa ating himpilan, lalong-lalo na itong samahan, no, ng industriya ng agrikultura, si Engineer Rosendo So. At siya po ay ang chairman. Kasalukuyan ng nasa linya na natin. Okay na ba ako, pilot? Itong si Engineer Rosendo So. Magandang umaga, Engineer. Ito po si Bong Bolivar Dacumos. Baong lahat, Engineer, pagbati muna sa ating viewers and listeners ng Bombo Radio Dagupan. Yeah, good morning to everyone. Magandang umaga. Yes po. At Engineer, kukuha lang kami ng mga update, lalong-lalo na dito sa pagtaas ng farm gate price ng palay. Isang linggo makaraang inanunsyo ng ating Pangulo itong 2 buwang suspension ng pag-angkat ng bigas simula Setyembre 1 ayon sa DA Engineer. Yeah, so far may pag-akyat ng konti. Nung una kasi inalaw sila na tataas yung taripa, no? Pero sa ngayon baka next year pa sinasabi ni Secretary. So yung suspension ng pagpasok ng importation ng initial na in-implement. Pero we hope na maging continuous ito kakyat pa ng konti. Kasi sa ngayon, ang presyo sa Pangasinan, ang fresh is 13 pesos. Yung dry is 15 pesos. So, below production cost pa rin. Yung presyo sa Cagayan is 12 pesos. Bicol is 11 pesos. Ang Isabela is around 13 pesos, no? Ang presyo ng fresh harvest. Yes po, Engineer. Engineer, anong epekto ng pagtaas ng farm gate price, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, Engineer? Hello po, Engineer. So far, yung price na yun is wala pa sa break-even price yung mga nabanggit natin na presyo. Ang inaano natin, dapat ang price is nasa 18 pesos para at least may kita ang ating mga magsasaka. More or less kung 18 pesos yan, nasa 15,000 pesos per hectare ang kita. Yes po, Engineer. At Engineer, kasama din natin si Bombo Laimi dito sa ating himpilan sa mga oras na ito, Engineer. Ayan, good morning po sa inyo, Engineer So, and siguro ay napag-uusapan na lamang din po natin na ito po nga importasyon ng bigas dito po sa atin. So far dito po sa atin po nga area of responsibility, particularly dito rin po sa Pangasinan and syempre dito po sa Ilocos region. Kumusta ba, Engineer? Ito po nga kumbagay napapansin po ninyo or observation po ninyo pagdating po sa supply or buffer stock syempre ng bigas natin. Masasabi ba nating sufficiente dito po sa atin po nga nasasakupan, Engineer? So far, Babulani, okay naman yung stocks natin. Yung local supply, marami pa. And umpisa pa lang ng anihan itong September. So may umaani na pero hindi ganun kalaki pa. So we expect na mas malaki yung September harvest natin up to December. Yes, Engineer. Engineer, sa ating pag-iikot sa mga nakalipas na mga araw, lalong-lalo na sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad, kamusta na po yung ating mga magsasaka at nakakabangon na po ba sila, Engineer? Yeah, so far, yung pangako ng PA na fertilizer subsidy, wala pa. Yung July pang hinihintay, wala pang naibibigay. Ito is pag-usapan namin sa Senado by Wednesday para malaman bakit hindi ito naibigay. Ayan, of course, hinintay ng mga magsasaka yung dapat mabigyan sila.
And of course, ang itatakol din natin is yung presyo ng atin na farm gate price na mababa. Dapat suportahan yung presyo para at least hindi lugi ang ating mga magsasaka. Engineer, ano po yung nakikita po natin? Ano na pwede po natin ma-share sa mga viewers and listeners po natin as a positive and negative effect na ito pong pag-suspend, ano po ng pag-angkat po natin ng bigas dito po sa atin pong bansa? Kasi nabanggit naman po ninyo kanina, sapat naman, especially sa mga local producers din po natin, na ito pong bigas, may mga nakikita din po ba tayo na possible negative effect or positive dito po sa usaping ito? And kung ano man po ito, engineer, ano po kaya yon? So far, wala tayong nakikita dahil yung local production naman natin yun ang majority, no? 82% ng consumption natin galing doon. And wala tayong nakikitang problema kung ito is suportahan, and yung price naman mas mababa pa naman ang price natin sa maski umakyat yan ng 80 pesos. More or less 36 pesos ang retail price na tinitingnan natin. So hindi naman makaka-apekto dun sa presyo ng retail price. Yes, engineer. At engineer, itong sinasabi din nilang magiging 20 pesos na din yung pagbili sa mga palay ng ating mga magsasaka. Kamusta po ito? Yung monitoring din ng SINAG? Maliit lang portion yun 2% lang. So hindi namin inaasahan na makakatulong yung talaga sa majority ng magsasaka. Inaano pa rin natin yung pag-akyat ng taripa para at least yung mga traders bumili ng mas mataas na presyo. At dahil kasi nung mga nakaraang pag-uulan, halos parang 8 pesos na din yung pagbili ng ilang mga traders or sa ilan pa nating mga bumibili ng palay, itong mga palay ng mga magsasaka, engineer. Yes, so kaya inaano natin na dapat yung tariff talaga iakyat para yung mga traders based on landed cost, no? Kasi pag umakyat yung taripa sa 35, at least yung landed cost ng 25% broken tataas ng mga 29 pesos. No? And yung base ng pagbili ng palay natin tataas ng around 18 pesos per kilo. Yes po. Engineer, may fixed price po ba itong mga palay natin o nakadepende talaga sa requirements kung ito ba ay ilang porsyentong dry or kung ano man po yung ginawang init din ng ating mga magsasaka dito sa kanilang mga palay, engineer? Kaya yung fresh harvest kasi mas mababa talaga yon. Ang binabase dun sa fresh harvest yung pag dumaan yung itong harvester dun sa mga palayan. So yun ang fresh harvest na sinasabi natin. Sa ngayon nasa 12 to 13 pesos pa rin. So mababa pa rin. Sa dry po, engineer? Sa dry around 14 pesos, no? Delivered to miller mga 16 pesos. Ayan na. Lugi pa rin yung mga magsasaka. Engineer, lagi na po nating napapakinggan ito pong importation dito po sa atin pong bansa. Pero kung kayo po personally ang tatanungin po natin to what extent or to what point ba dapat or hanggang kailan ba dapat na gawin ito pong importation dito po sa atin pong bansa, knowing na agricultural country, sabi nga po nila ang atin pong bansa, pero may mga pagkakataon na napapakinggan po natin kailangan daw mag-import, di ba? Pero sa inyo bang obserbasyon kailan ba dapat gawin ito or maipatupad dito po sa atin pong bansa para mapakinggan or ma-analyze, maunawaan din ba na ito po mga viewers and listeners natin, engineer? Ang tingin kasi namin mas okay yung tariff ibalik dun sa 35%. Kung makita natin kasi kung
ibalik yung tariff sa 35%, makakompete yung magsasaka natin. And yung presyo na pagbili ng palay, automatic yan, mas mataas na hindi lugi ang ating mga magsasaka. Hindi kagaya ngayon, nung binabayad tariff, bumagsak ang presyo ng palay. Maski pumasok yung importation, kung tinaas yung taripa, at least ma-compete tayo, yun ang nakikita natin. Yes po. At engineer, maiba naman tayo sa mga livestocks natin, mga karne. Kamusta po ang monitoring ng sinag? Medyo bumaba yung karne, no? Yung live weight nasa 110 to 120 pesos. Yung dating 210 to 220 pesos. Yung dating presyo na 250 na live weight. So yung presyo ng retail dapat bumaba rin, no? So yung dating 360 dapat bumaba ng 330, and yung liempo na dating 400 plus dapat bumaba rin ng 370. Sa manok din, engineer. Ang manok 120 yung live weight. So dapat more or less 185 to 190. Yes po. Sa monitoring po natin ng mga sakit, lalo na ESF at avian flu, kamusta po ang pagtutok ng sinag dito, engineer? So far, continuous pa rin ang outbreak ng ASF. Hindi pa rin controlled, no? Yung sa avian flu, wala naman tayong bagong reported. Yun ang situation niya. Ma'am Lenny. And overall, dito din ba sa atin pong area sa nasasakupan po natin, engineer, wala bang dapat na ika-alarma or ikatakot? Ito po mga residente po natin, especially pag nababalitaan din po kasi, no, ito po mga sakit na pwede pong tumama sa mga alagang hayop po natin. On your part sa sinag, engineer, para mapawi lamang, ito po pangambahan, no, ng mga residente po natin. Kamusta po ba ito po mga ito, sir? So far, wala naman tayong nakikita ang alarming na situation. Continuous naman yung production natin. So, sa ASF naman, may yung meat inspection na quarantine ginagawa. Continuous naman ginagawa. Ayan. Siguro, engineer, mga mensahe panawagan sa ating mga kababayan, lalo na mga magsasaka, patungkol dito nga sa usapin din ng pagtaas ng farm gate price ng palay dito sa ating bansa, engineer. Yeah, continuous natin pinaglalaban yung pagtaas ng taripa para at least remember last year, maski malaki ang import pero mataas ang taripa, maganda yung pagbili ng palay. So, ang tingin natin, ang concentration pa rin natin na kailangan is ibalik yung taripa sa 35%. Ayan. Maraming salamat, engineer, sa inyong oras at nakapanayam namin kayo patungkol sa update ng pagtutok ng sama ng industriya ng agrikultura. At mag-ingat kayo dyan, engineer. God bless po. Maraming salamat. Oras natin mga kabombo, 18 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. At yan nga yung naging panayama kay Engineer Rosendo So, ang chairman ng Sama ng Industriya ng Agrikultura. At ito nga mga kabombo, itong mga ginagawa nilang mga hakbangin, no, dito